Pag-usapan natin yung number 6, itinerary. Doon sa lahat ng nagtatanong, ano raw ba ang requirements na hinihingi or kailangan ipasa sa immigration officer once na lalabas ka ng Pilipinas bilang turista, travel ka, magtutur ka international. Merong 6 na basic requirements. Number 1 is passport. Number 2, visa. Yung visa, pagka yung lugar na pupunta nyo, of course, hindi kailangan ng visa. Never mind na. I-disregard nyo yung visa. And then number 3 is itong boarding pass. Number 4 is return ticket. Number 5, hotel booking. And number 6, itong itinerary. Okay, pag-usapan natin yung number 6. Itinerary. Itong itinerary, simpleng-simple lang naman to. Actually po, pwede naman dito yung sulat kamay, Kaya lang, make sure na kung kayo'y mamamasyal, make sure na kahit papano. Lalo't kung solo flight kayo and then self-funded kayo and then solo traveler kayo, ibig sabihin, ikaw yung nag-book lahat. Ikaw yung nakakaalam ng pupuntahan mo. So, dapat yung itinerary, ikaw ang gumawa. Alam mo kung saan ka tutuloy, ano yung mga lugar na pupuntahan mo. Kung makakapag-book kayo, may itinerary kayo na meron kayong mga nakabook na activities, mainam. At doon na may nahuhuli rin. Actually, may nahuli rin talaga. Siguro isolated case to, pero nahuli. Or, hindi naman nahuli. Kumbaga, naging cause yun para magkaroon ng delay. 1 or 2 beses yata siya nagkamali. Papunta siya ng Singapore. Saan ang punta mo? Singapore po. Anong gagawin mo doon? Mamamasyal po. Saan ka pupunta doon? Punta ka ba ng Disneyland? Sumagot. Hindi ko alam kung ito'y kinakabahan ni nervyos or what. Opo, nakabook na nga po ako sa Disneyland. Patay kang bata ka. No? Siguro yun sa mga totoong turista o sa mga sanay bumiyahe, matatawa rito sa kinukwento ko pag nag-comment talaga naman. Di ba? Walang Disneyland sa Singapore. Nasa Hong Kong ang Disneyland. Di ba? Kaya, yun yung sinasabi ko na ang isa sa qualification kasi ng totoong turista, alam yung pupuntahan. Lalo na kung 6 months before, kumuha to ng ticket na promo. And then, of course, gumagawa ng itinerary ito. Halimbawa, Japan, from Osaka to Tokyo, including yung mga sasakyang bus, yung train, ano yung pupuntahan dito sa Osaka, anong food trip ang gagawin dito, di ba? Kung ang immigration officer halimbawa lang kabisado ko Osaka, kabisado ko Japan tapos sinabi mo sa akin pupunta ka doon sa Tokyo, doon sa yung Nara. Teka, pagkakaalam ko Nara nasa Osaka. Di ba? Don't worry. Pupuntahan mo sa Tokyo, teka, pagkakaalam ko, nasa Osaka yun di ba? Yung mga gano'n na kung kayo mismo yung gumawa ng inyong itinerary, definitely, kahit paikot-ikutin ka ng immigration sa pagtatanong, baka ikaw pa yung mag-correct sa kanya. O ako, correct me if I'm wrong, di ba? Doon makikita ng immigration officer, totoong turista to. Kasi nagplano. At yun yung laging sinasabi ng mga immigration officer. Planuhing mabuti. Magplano mabuti. No? Galingan nyo yung pagpaplano nyo. Para, of course, kung totoong turista kayo, ang lakad nyo, nakaplano talaga. So, yung itinerary, sulat kamay lang yan, pero napaka-importante. No? Pwede rin kayong ma-hold or worse, ma-upload dahil dyan sa itinerary na yan. So, yan nun. Kasimple yun.